Good morning po sa bawat isa. Morning po. Pray mo muna tayo bago tayo mag-start ng ating praise and worship. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na minsan pa, Lord, mag-gather kami corporately. As we worship you, Panginoon, patuloy po kami, Lord, na nagpapakumbaba sa inyong harapan, na wala kaming magagawa, Lord, kung wala yung pagsamo ng iyong Santong Espiritu. Kaya naman po, patuloy kami, Lord, na humihingi ng pagsama mo sa amin, O God, as we worship you. Hayaan mo, Panginoon, nakalugdan mo yung aming gagawing pagsamba at pagpupuri sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, kasi patuloy naming mararanasan yung presence mo sa aming gagawin, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na mapuno kami ng puso na nagsusumamo, nagpapasalamat at sumasamba sa iyo, O God, dahil yun yung karapat-dapat naming gawin, O God. Salamat for reminding us always, O God, na every time na magigising kami, Lord, sa umaga, pasalamatan ka namin, papurihan ka namin, dahil meron kang gagawing mabuti sa aming mga buhay. Kaya once again, Lord, as we open this, O God, this morning, ang aming pananambahan, hayaan mo, Panginoon, na maibalik namin at maialay namin yung best worship na nararapat para sa inyo, O God. Tulungan mo kaming umawit, tulungan mo kaming sumamba sa buhay na Diyos, sa nag-iisang Diyos, sa dakilang Diyos, na karapat dapat tumanggap ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa mga anak mo, Lord God, na nagtitiwala sa inyo, O God. Once again, Lord, be enthroned in our midst. At walang ibang karapat dapat na tumanggap ng pagsamba at papuri. Tanging sa iyo lamang po aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Praise God. Minsan pa, good morning po sa bawat isa. Yan. So, ito yung pangalawang linggo na kung saan hindi natin makasama yung ating pastor. Pero, naniniwala ako na nawala man yung spiritual father natin. Praise God, kasi yung Abba Father natin, still, amen, kasama natin at patuloy nating makakasama. Naalala ko dati, every time na may mawawala or may, alam niyo na, pastor yung lagi nagsasabi sa atin, keep on going, magpatuloy tayo sa ating Panginoon, magpatuloy tayo sa spiritual journey natin. Kaya lang hindi na natin sa kanya maririnig yun, kasi siya na lang. Pero again, salamat, kasi meron tayong Diyos na buhay, na pwede sa ating mag-encourage, pwede sa ating magsabi na magpatuloy tayo sa ating lakbayin. Amen po? Sabi ng Lord, hindi pa tapos yung journey natin. At meron tayong mission and vision na iniwan sa atin. Di ba po? So, I know, masakit, medyo napilayan ang bawat isa sa atin. Pero, naniniwala tayo na katulad yung sabi kahapon, hindi nagkamali ang God. At hindi siya magkakamali. Makakatayo tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po? Kaya sa ating lahat, patuloy po tayo na magpuri, patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Amen po? Tayo po tayong lahat. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Tuloy pa rin. Walang makakapigil sa bawat isa sa atin na magpatuloy at magpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sa bawat araw ng aking buhay, tuloy pa rin. Minsan pa! Tuloy pa rin. Puso ko'y di papipigil. Tuloy pa rin. Lagi kang luluwalhatiin. Tuloy pa rin. Sa tuwing
Diyos, Ika'y aking pupurihin. Walang makakahalang sa aking problema may dumating. Yes, Lord. Hallelujah. Pagsubok man ako'y hamunin, di pa darating, patuloy kang sasambahin. Tuloy pa rin, puso ko'y di papipigil. Tuloy pa rin, lagi kang luwalhatiin. Tuloy pa rin, sa tuwi na ay dadakilain. Sa bawat araw ng aking buhay, tuloy pa rin. O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Walang makakahadlang sa aking problema may dumating. Pagsubok man ako'y hamunin, di pa darating, patuloy kang sasamahin. O, tuloy pa rin. Tuloy pa rin, puso ko'y di papipigil. Tuloy pa rin, lagi kang luwalhatiin. Tuloy pa rin, sa ina ay dadakilain. Sa bawat araw ng ating buhay, tuloy pa rin. Hanggang huling pitig ng puso, lakas ko man ay maglaho. Noon pa may pinapangako, tuloy pa rin. Hanggang huling pitig ng puso, lakas ko man ay maglaho. Noon pa may pinapangako, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Yes, O Lord. Puso ko'y di Hallelujah. papipigil. Patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoong Jesus. Karapat dapat kang papurihan. Karapat dapat kang paglingkuran. Hallelujah. Na ay dadakilain sa bawat araw ng ating buhay.
minsan di ka na biyaya mo'y lubos. Ang isip mo ang puglikan agad matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Magbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang alas, sigaw ang aking puso ng tagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dahilya, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Sigaw ng aking puso nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang kaharian, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi mapipigil ang aming pagpupuri sa'yo, Panginoon. Minsan pa, hindi mapipigil, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, hindi mapipigil ng kahit anumang sitwasyon yung pagpupuri namin sa iyo. Yung paglilingkod namin sa iyo, God. Tunay na sabi mo, Panginoon. Kasamahan mo kami. Ikaw yung pag-asa namin, ikaw yung kanlungan namin. Ikaw yung dakilang Diyos na nangako sa bawat isa namin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At salamat, Panginoon, na alam mo na ituloy ko. Jesus, you're the everlasting rock. Hindi mo na kami sinasamahan. Pinakasay mo kami, Diyos. Niyayakap mo
patuloy naming mararanasan yung pagkalinga mo sa amin, O God. Ano man yung sitwasyon, ano man yung mangyari, Panginoon, niniwala ako, Lord God, sasamahan mo kami. Lord, Diyos, pangako sa amin. Ang samahan mo, kakasama ka namin. Ang pagsama ng iyong Santong Espiritu, yung patuloy naming mararanasan. Yung karunungan mo, yung kapayapaan mo, yung pag-asa na nagmumula sa iyo, yung kapayapaan na binibigay mo, yung kagalakan na nagmumula sa iyo, Lord God, yung patuloy naming mararanasan. At salamat, Panginoon. Salamat. Tutuparin mo yon sa mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, God. Kaya naman, as we walk on our journey, hayaan mo na malala namin, ma-remind kami ng mga bagay na ginawa mo sa amin. Salamat, Panginoon. Kulang yung lyrics ng mga awit para i-describe kung gaano kakabuti sa buhay namin. Lahat, Lord, nakaayon, sang-ayon sa timeline na binigay mo sa bawat sa amin. At maging sa aming iglesia, Lord God, naniniwala pa rin kami na yung plano mo itutuparin mo at gagawin mo sa aming church, O God. Kaya naman, once again, Lord God, patuloy kami, Lord God, na humihingi at nagsusumamo sa inyo. Lead us, guide us, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, Panginoong Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi ka magbabago, aming Panginoon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng papuri at pagsamba ay maingat naming binabalik tanging sa pangalan mo lamang po, aming Panginoong Jesus. At lahat tayo magsasabi ng Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po ng bawat isa. Ayan, praise God. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Basahin ko lang po sa inyong verse na ito. Proverbs 3, verse 9 to 10. Sabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barn will be filled to overflowing, and your vats will brim over a new wine. Maraming beses na sigurong na-test yung faith natin, di ba po, sa ating pagbibigay. Pero, alam niyo po, personally sa akin, every time na magbibigay ng tithes and offering,
talaga naman minsan po nakakatempt, especially kapag meron tayong mga gastusin, lalo na mga nanay. Pero alam niyo po, sinabi sa akin ng Lord na every time na magkakaroon tayo, pagpapalain tayo ng Lord, lagi po nating iisipin na hindi po sa atin yun po. Diba? Kahit po yung lakas natin, sasabihin natin, hindi mo nagtrabaho mo. Pero hindi po. Isipin po natin, kung hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng lakas, malamang hindi po tayo magtatrabaho, hindi tayo makakaroon ng resources. At lagi kong iniisip din po, di ba? Kapag na parang hindi natin naibigay yung ating tithes, di ba po parang tayo po yung nasasaktan? Di ba? Kasi parang, sabi nga daw po, mauubos rin lang yung pera mo. At least, nakasunod ka sa kalooban at sa utos ng God. Kaya po, every time na darating sa inyo or sa atin, yung time na kung saan parang tinutukso tayo, wag na yan, wag ka na magbigay dyan. Kasi nga, dami mong gastusin, ang dami nating Huwag po yung isipin natin. Ang iisipin po natin, without the help of our God, hindi po yun magpupunta sa atin o hindi tayo mapagpapala. Pero tandaan niyo po, kapag nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, mas mahigit pa yung ibabalik sa atin ng Lord at hindi natin kayang arukin o hindi natin kayang maisip why it happened. Na minsan, sabi nga natin, deficit na. Pero kapag ginawa ng Lord, sabi nga, walang imposible sa Lord. At talagang ibubuhos niya kapag nakita niya yung heart natin na cheerfully nagbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon. Kaya naman, patuloy nating sundin ang kalooban ng Lord, especially sa ating pagbibigay, para maranasan natin yung hindi kayang maarok ng isipan natin kung gaano kadakila at gaano ka-mighty, gaano ka-generous ang God sa buhay natin. Kaya naman po sa ating pagbibigay, hayaan natin na cheerfully meron tayong kagalakan sa ating mga puso, sa ating pagbigay. Sige po, pag-pray po muna natin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po dahil minsan pa magkakaroon kami ng opportunity, Lord God, na makapagbigay sa gawain mo. Dalangin namin, Panginoon, na maggamit mo ito, Lord God, para sa lalong ikalalaganap ng iyong salita, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maging part kami, Lord God, ng iyong paghayo, ng pag-spread ng word mo, Panginoon. At sabi mo nga po, kapag ginawa namin ng mga bagay na to, Lord God, hindi kami nag-iimpok dito sa lupa, kundi dyan sa langit. At na masaya kami, Lord God, na maibibigay namin ito sa iyo dahil una mo kaming pinagpala, una mo kaming binigyan. Kaya naman, Lord, patuloy kang maparangalan, patuloy kang maitaas sa aming mga buhay. As we kung ano man yung gagawin namin gesture sa aming pagbibigay, ikaw lamang po yung maparangalan namin, Panginoong Jesus. Muli, Lord, maingat namin ibinabalik, Lord God, ang papuri at pagsamba sa matamis na at makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige po, makakapagbigay na po tayo. Salamat po sa lahat ng kaloob nyo sa ating Panginoon. Dadako naman po tayo sa ating mga announcement. Announcement ba? Or birthday greetings muna. Yan. So, sa January 25, which is ngayon, si Aiden Pon. Happy birthday. Sino to? Si Keso.
naman po sa January 28, si Crystalline Garcia, si Ate Talen, happy birthday po. At ganun din, syempre, pumipeg-ebeg. Happy anniversary sa amin. Aba, saan ka? Ayan po, sa January 28 po. Kantaan po natin yung mga magdadaos ng karawan. May the Lord God bless you, Aiden. May the Lord God bless you, Ate Talen. God bless you. Yan po. Para naman po sa ating mga activities ng church. Of course, nandun pa rin po yung moments of prayer. Every day po yan. From 9 a.m. and then 3 p.m. and then 9 p.m. ng gabi. In-encourage po ang bawat isa na makisali kayo sa ating pagsambit ng prayer yung mga oras na po yan. Hindi naman po maghapon yan, so makapag-utter lang po kayo ng words sa God and makiisa po kayo sa amin para mas lalo pa pong mapagtibay yung ating iglesia. Next po, yun lang po. Ayan po. Tapos meron po tayong mga bisita. Yan po, binabati po natin si Yuani Joy Lopez. Ay, wala na siya. Nandun na siya. Ayun. In-invite po siya ni Ate Risa. And then si Andre Gabriel Pon, anak ni Ate Shamer. Ayan po. God bless po sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po, i-ready na po natin ang ating mga puso, ang ating sipan, maging ang ating mga e-Bible. Kung may mga dala po kayong mga Bible mismo. And yun po, dadalhin po ang salita ng Lord ng lingkod niyang si Sister Ann P. Alberto. Nabago na po yung pangalan ko. Bago-bago pa alam mo. Wala po akong letter P sa pangalan. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, pwede po bang sandaling manalangin muna tayo? Hallelujah, Lord. Salamat po sa araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagtuturo sa amin na umawit, magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Salamat sa pag-i-enable sa amin to sing praises sa iyong pangalan. Dalangin namin ngayon, Lord, sa pakikinig ng aming salita, ng iyong salita, Lord God, ay wala pong kahit anumang maging hadlang sa aming mga kaisipan, sa aming mga damdamin, sa aming paligid, Panginoon. Tulungan po kami ng banal mong Espiritu, O God, na maunawaan yung salita mo na pag-uusapan namin, Lord God. Hindi po kaya ng sarili naming kaalaman, hindi po kaya ng sarili naming dunong, Panginoon, na unawain yung mga salita mo. Kaya hinihiling po namin, Lord God, na buksan ng iyong banal na Espiritu ang aming isip, ang aming puso, para matanggap namin, Panginoon, yung mensahe na nais mong marinig namin sa umaga. At hayaan mo rin sa pamamagitan ng banal mong Espiritu ay kumilos ito sa aming mga buhay at mabago po ang aming mga pananaw, mabago ang aming mga pamumuhay at magamit mo pa kami, Panginoon, para sa nais mo sa mundo at mangyari ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang po ang makita sa aming pag-aaral sa iyong salita at ikaw lang ang may taas at madakila. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Tingnan nga po natin yung ating mga katabi. Kung wala po kayong katabi, nasa likuran o harapan nyo po. Yan. Tanungin nyo nga po sa inyong katabi kung gusto mo ba akong maging kapitbahay? Oh, ang ingay na. Ayan. Sige, Jello, gusto mo bang maging kapitbahay si Ate Len? Bakit? Ulam.
Wait lang, tanungin mo muna si Ate Len, gusto ka bang maging kapitbahay? Pwede na, pwede na. So, siguro po, syempre, di nyo naman po sabihin sa kaharap nyo na ayaw kitang maging kapitbahay, no? Mahihiya naman po tayo. Pero minsan po, may mga tao talaga na ayaw nating makatabi ng bahay, no? Sa amin po, medyo, nainis ako sa kapitbahay namin. Actually, hindi po kapitbahay namin eh. Nasa likuran po ng kapitbahay namin. Nagpapagawa kasi ng bahay. Mataas. So yung bagsak ng semento, may mga bato, sa bubong ng kusina bumabagsak. Nagugulat po ako na ang lakas po kasi ng impact niya. So syempre mag-isa ako sa bahay, natakot ako baka may umaakyat na sa bubong namin o po. Tapos sabi ko, gusto ko na po mag-complain sa HOA kasi parang iniisip ko, hindi ba SOP yun na pag magpapagawa ng bahay, mag-inform dun sa makakaabala. So, inisip ko, parang ayoko tong kapitbahay. Pero inisip ko rin, baka mamaya ayaw niya rin ako maging kapitbahay kasi ang reklamador naman nito, normal naman nagpapagawa sa isang lugar ng bahay, normal naman na maingay. Pero, alam niyo po ba sa Bible, meron ding kwento na napag-usapan ang kapitbahay o neighbor. At may isa pong expert of the law o marunong sa kautusan ng Diyos na nagtanong, sino ang aking kapitbahay? Pero binalik sa kanya ng Lord yung tanong after magkwento ni Jesus na, sino sa tingin mo ang naging kapitbahay? At alamin po natin ano yung matututunan natin dito sa kwento na to na patungkol sa kapitbahay o neighbor at ano po yung dapat nating gawin. Ang ating title po ay Loving Beyond. At ang text po natin ay makikita natin sa Luke 10:25-37. Basahin po natin, medyo mahaba po ito, pero maganda po na mabasa natin word for word. So sabi po dyan, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa English po yan, love your neighbor. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? O sino naman ang neighbor ko, Jesus? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumisya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. So ito po yung classic na parable ni Jesus o kwento ni Jesus tungkol sa The Good Samaritan. Marami po ang nakarinig na sa atin at halos ang nakikita po nating mensahe doon na ang Good Samaritan ang naging neighbor nung lalaki na nasugatan sa daan at narab or yung iniwan na halos patay na. At tignan natin, ano yung ipinakita nung Good Samaritan
na sinasabing love your neighbor. Kaya nasabing siya yung neighbor nung lalaki na naging sugatan. So tandaan po natin na ang context po ng Good Samaritan na parable ay tinanong si Jesus ng expert of the law. Ibig sabihin, alam niya yung mga utos ng Diyos. Alam niya yung 10 Commandments, at hindi lang po 10 Commandments yung nasa scripture or kautusan. Napakarami pong kautusan ng Diyos sa kanila ng mga Hudyo. At alam niya yun. Pero tinanong niya pa si Jesus, sabi niya, paano po ba ako magkakamit na buhay na walang hanggan? Kaya tinanong din siya ni Jesus, ano bang nababasa mo? Kasi nga marunong siya. Alam niya. At siya rin yung sumagot ng tanong niya na mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Pagkatapos ay mahalin mo ang iyong kapwa. Yun yung summary of the law. Na narinig na rin naman natin na sinabi ni Jesus noon. Ngayon, kasi feeling nung expert of the law, nagagawa ko naman na mahalin ang Diyos. Tanungin ko na lang, sino ba yung kapwa para mahalin ko din yung kapwa ko? At saka syempre, para ma-justify yung sarili niya na nagagawa niya nga yung dalawang kautusan, may karapatan siya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero bago siya sagutin ni Jesus, nagbigay ng kwento si Jesus at tinanong niya ulit yung expert of the law. O base sa kwento ko, sino ang naging neighbor? At yung tanong nung expert of the law na sino ba ang neighbor niya, binalik ni Jesus sa kanya at itinuro kung ano ba ang dapat tanungin. Paano ba ako magiging neighbor dun sa mga taong nasa paligid ko? At ganun din yung tanong natin sa sarili natin, paano ba tayo magiging neighbor dun sa mga tao sa paligid natin? At base dun sa title natin, yun na nga yun, Loving Beyond. Kasi love your neighbor. Pero paano ba gawin yung loving beyond na yan? Paano ba yung loving your neighbor? Kasi noong mga naunang sermon o mga naunang Sunday service natin, naturo sa atin how to love the Lord, di ba? Isik siya, gawin yung will niya, isik yung righteousness tsaka kingdom niya. Pero paano natin may extend to love our neighbor? Simulan na po natin. Bigay ko lang yung setting. Ang lalaki po ay naglalakad simula sa Jerusalem papunta sa Jericho. So yung Jerusalem po, katulad ng nakita nyo dyan, medyo nakaangat kasi siya. Tapos pababa pagpapuntang Jericho. So dahil nakaangat siya, tapos pababa yung daan, sino po ba dito nakapagbagyo na? Alam nyo yung Cannon Road ba yun? O yung medyo bangin? So isipin nyo ganon. Tapos naglalakad kayo mag-isa doon. Nakakatakot? Walang halos tao. So mahirap kapag maglakad kang mag-isa. Imagine nyo po ganun yung lugar na yan. Tapos kilalang kilala yung lugar na yan sa mga tulisan o mga magnanakaw. So bakit ka naman maglalakad mag-isa, di ba? Di rin natin maisip yung nasa isipan ng traveler na yon. Pero dahil kilalang kilala yung lugar sa mga tulisan, ibig sabihin isa siyang dangerous place. Pero usual siyang dinadaanan ng mga tao simula Jerusalem papunta sa Jericho, pero by group sila dumadaan. So, yun na yung wounded man. Next character natin, yung priest. Tandaan niyo po itong mga character na to ha. Priest. Ang priest po ay respected na religious leader. So, sila po yung in charge sa mga ginagawa sa temple service. Next po ay yung Levita. So, yung Levita nag-a-assist sa mga priest dun sa mga kailangang gawin sa templo. Pang-apat ay ang Samaritano. So, ang Samaritano po, dahil ang kinakausap ni Jesus mostly at yung nagtatanong sa kanya ay Hudyo po, ang Samaritano ay isang outsider sa mga Hudyo at mga tao na medyo hindi po okay yung relasyon sa mga Hudyo. Ibig sabihin, sa madaling salita ay kaaway o ayaw makasalamuha ng mga Hudyo. So meron po tayong 4 na karakter. Ngayon, tingnan natin kung sino at paano napakita yung loving beyond para sa ating mga neighbor. Una po, loving beyond means seeing with compassion. Sabi po sa Lucas 10:30-33, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo, nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad.
Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, na makita niya ang biktima, siya'y naawa. Apat na karakter, isang nangangailangan ng tulong. Hindi niya na kayang humingi ng tulong kasi nga halos patay na siya. Nahubaran siya kasi normal yon doon sa mga tulisan, kunin pati yung mga damit. So dahil walang damit, kinuha ang mga gamit, walang mag-identify kung sino ba yung tao na yon. Ano ba siya, Hudyo o ibang nationality ng tao? May dumaan na 3, yung priest. Nakita pero walang ginawa. Yung Levita, nakita pero walang ginawa. Sino ang nakakita with compassion? Yung taong outsider, yung taong hindi aakalain na tutulong, yung Samaritano. Huwag naman po tayo maging bias. Bakit po ba hindi pinuntahan ng priest at tinulungan? Sabi ko po kanina, yung priest ay gumagawa sa templo. Sila yung nagsaserve sa templo. At maalam siya dun sa mga batas. Kapag ikaw ay nagsaserve sa templo, anong dapat ginagawa mo, anong pamumuhay mo, anong dapat mga hindi mo gagawin. Sabi ko po, yung priest ay yung tao na wounded, wala siyang identity. So hindi malaman ng priest kung Hudyo ba siya o hindi. Kung Hudyo siya, responsibilidad niya na tulungan yung Hudyo na yon. Pero sabi din po sa ating nabasa, halos patay na nung iniwan ng mga tulisan. At ang mga priest po, by law, ang alam nila, hindi nila pwedeng hawakan pagpatay na. Kasi magiging unclean sila at hindi sila magiging karapat dapat gawin yung dapat nilang gawin sa templo. So may dahilan po siya. Kasi dahil dun sa kautusan. Kasi ito yung requirement sa kanila. Kasi ito yung inaasahan na gagawin nila para mapagpatuloy nila yung ginagawa nila sa templo. Yung Levita naman, ay bakit kaya hindi niya tinulungan yung Levita? Sabi ko po, nag-a-assist yung Levita sa priest. At syempre, kung nag-a-assist, bawal din sila madumihan. Kung ano po yung kailangan gawin ng priest to maintain yung pagiging clean nila para mag-serve dun sa temple, ganun din dapat yung mga Levita. Kaya lumihis na lang din siya. Kasi syempre, parang ang patay na yung tao. Yung Samaritano naman po, he looked with compassion. He stopped. Ano pong makikita natin dito? Loving beyond means seeing them or seeing people with compassion. Pero kadalasan po, ang katotohanan, kahit gusto po nating makita yung mga tao sa compassion, nababox po tayo dun sa schedule natin, sa dapat nakikita ng mga tao sa atin, sa dapat ginagawa natin kasi ito lang yung alam natin na ministry. Yung priest po, alam niya dapat mabuhay sila with mercy and compassion. Kaya lang na-limit siya na kailangan maging hindi siya unclean. Kailangan niya kasi mag-serve sa temple. So, mas naging angat yung pagiging dapat ganito ang estado niya kesa tumulong dun sa nangangailangan. Ganon din sa Levita. At yun po kadalasan yung katotohanan. Madalas po nabibisi po tayo dun sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Yung alam natin, ito ang kailangan kong gawin, kailangan nasa church ako, kailangan umattend ako ng service, ng prayer gathering, magbaback up ako, mag-worship lead ako, magte-tech group ako, mag-a-usher ako, lahat to gagawin ko sa simbahan. Pero naka-experience po ba tayo na we are going somewhere good, somewhere na justifiable gawin, but we miss the heart of God. Meron siyang divine appointment sa atin ng tao na nangangailangan pala ng comfort, ng advice, hurt pala at kailangan nating samahan.
wounded pala at kailangan nating itend yung wound nila. Baka masyado pong nagiging busy yung utak natin na ito ang utos ng Diyos, ito lang ang gagawin ko. Doon tayo sa technicality ng pagsiserve sa Lord, na nakalimutan natin that the mission of the church is outside the four corners nitong bahay-sambahan natin. We become limited and restricted dun sa duties, pero yung puso natin ay hindi na-transform kung ano ba talaga yung tunay na puso ng Diyos. Si Jesus po may similar experience katulad nung sa Samaritano. Meron siyang gagawin, pero napigilan siya ng mga tao. Sabi po sa Matthew 14:13-14, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. May pupuntahan siya kasi may nangyari. May kailangan siyang gawin na personal para sa sarili niya. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Jesus, may schedule din siya. May kailangan siyang gawin. Pero nung nakita niya yung mga tao, nagkaroon siya ng habag, ng compassion. Sige, I will delay this to tend to the wounded. Pagalingin ang may mga sakit. Ito pong, sabi ko, walang identity yung tao na wounded. So, hindi alam nung Samaritano kung Hudyo ba siya o sino ba yon. Kaya ba siyang bayaran kung tutulungan niya? May schedule din po siya kasi sabi dun sa verse natin, ngunit may Samaritanong naglalakbay. Ibig sabihin may pupuntahan siya. But he paused, he delayed kung ano man yung gagawin niya. Kasi merong nangangailangan. At nakita niya yung tao na yun na may habag, may compassion. Ngayon po sa atin mga kapatid, sabi ko nga kanina, it might be we are too focused on the ministry that we miss the mission of God. I love God. Magsaserve ako sa church. Anong service? Yung ministry na alam natin. Yung mga nandito sa stage, kaayos ng upuan, naglilinis, lahat ng ginagawa dito sa bahay-sambahan ng Diyos. Katulad tayo ng priest, ng mga Levita. Nag-a-assure tayo sa mga tao na nasa loob ng bahay-sambahan. Pero sabi, love your neighbor. Hindi lang yung mga nandyan sa katabi nyo, hindi lang sila yung nangangailangan. Minsan baka we are restricted dun sa schedule na fina-follow natin. Dun sa tinitingnan natin na dapat nating gawin. Pero merong dumating at divine appointment ng Lord yun na makatagpo mo yung tao na yun. Nawa, magkaroon tayo ng time to ask God, Lord, anong gusto mong gawin sa tao na to? Kaya, hinayaan mo na ma-meet ko kahit pupunta ako dun sa pagsiserve ko sa'yo. So pag tinignan po natin yung mga tao, hindi lang nandito sa loob ng church natin, maging yung nasa labas, nakita natin sa kalsada, nakasabay natin sa jeep, nakasabay natin sa kainan, mismong kapitbahay natin, o mismong pamilya natin. Loving beyond means seeing with compassion. Do we see them with compassion? O we see them na parang business partner, ka-business transaction? Kung wala sa schedule, walang appointment sa atin, hindi natin kakausapin. O kapag wala sa loob ng church, hindi natin nakikita that can be someone na gusto ng Lord na mag-serve tayo doon sa tao na yun. So again, tinuturo ng parable to be the neighbor. And to be the neighbor, we need to love them.
Loving them means loving beyond. And loving beyond means seeing them with compassion. Kaya tanungin natin yung sarili natin, have I delayed my schedule? Dinelay ko ba yung schedule ko para magamit ng Diyos to touch people na dinadala niya sa buhay ko? Pangalawa po, loving beyond means crossing boundaries. So kanina, nakikita pa lang natin, we see them with compassion. Hindi lang transactional, hindi lang yung literal na pagkakita at hindi yung surface level. Pero laging may habag, lalo na pag nakita nating nangangailangan. Ngayon naman, loving beyond means crossing boundaries. O mga kabataan, hindi to yung crossing boundaries na ibang boundary yung kinocross nyo, ha? O kaya naman, crossing boundaries na hindi pinayagan, nag-go pa rin kahit may limitation. Ibang crossing boundaries to. Sabi sa Lucas 10:33-34, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Sabi sa verse 34, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Baka sabihin nyo, ba't langis at alak? Yun po ay ginagamit nila noon for first aid. Basta para ma-first aid lang or malinis yung sugat that time. Tapos, si Jesus po kasi kung makikita niyo yung mga parable niya, gumagamit siya ng mga tao at mga bagay na normal, pero kakaiba para sa mga Hudyo. Katulad nito, yung bida po sa kwento niya ay hindi yung ine-expect ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya. Siguro iniisip ng mga Hudyo ay hindi na yung priest, hindi na yung Levita. Siguro normal na Hudyo na lang yung magiging bida, pero naging Samaritano, someone na hated nila, someone na hindi nila expected. Pagkatapos po, yung nakita pa ng Samaritano na wounded ay hindi rin kilala. Ibig sabihin, kahit hindi niya alam kung sino ba yung tao na yon, pinuntahan niya pa rin, bahala man kung Hudyo ka o hindi. Wala na akong pakialam, basta matulungan ka. He cross po, yung Samaritano, nag-cross siya o lumabas siya dun sa boundaries nila na social, cultural, yung ethnic na mga paniniwala nila. Paano po? Kasi nga po yung mga Hudyo, yung mga Samaritano at Hudyo, hindi sila nagsasama. Meron po silang daan na magkaiba. Hanggat maaari, limbawa si Rian, Samaritano, si Eliza, ang Hudyo. Pag nag-meet kayo, mag-iiwasan talaga kayo. Yung same na kakainan nyo, hindi kayo pwede kumain doon. May mga limitation, yung mga Samaritano, dito lang kayo. Yung mga Hudyo, dito lang kayo. Pero kahit na ganun, kinross ng Samaritano yun, wala na siyang pakialam, basta makatulong lang siya. Sa atin po, gaano po ba tayo nagkukross ng boundaries natin para lang makatulong? Di ba po yung mga kaibigan, pag magkalayo, yung isa galing north, yung isa galing south, meet halfway. Sabi nila, pag galing kang north, tapos south, ang halfway nyo daw, mega mall. Pero ano pa din, kawawa pa din yung mga taga-south kasi ang layo pa rin ng mega mall. Pag friends, ganon, pag tropa. Pag love mo, anong ginagawa mo? Hindi, kahit taga-Bulacan ka, pupunta ka ng Cavite. Para lang puntahan mo. O kaya taga-Cavite ka, puntahan mo ng Laguna, di ba? Sabi, kahit magkabilang mundo, magkabilang oras, kahit mapuyat pa yung nasa kabilang line ng video call, gagawa ng paraan para lang ma-meet yung love. Ibig sabihin, you go beyond, hindi lang yung halfway. Itong Samaritano, he go beyond. He cross boundaries. Hindi lang niya halfway kinross o tinulungan yung taong may sugat. Lumapit siya. Hindi lang siya tumawag na, kasi wala pa namang cellphone noon, so wala talagang pantawag. Pero imagine, may nakita kayong dyan, di ba? Tatawag ka na lang, hello 911, meron dito. May kailangang tulungan dito. Minsan, hindi ikaw yung tutulong, pero siya mismo yung tumulong. Kahit di niya kilala. At
At alam niyo po ba, si Jesus, siya yung greatest illustration niya na nag-cross ng boundary. More than dun sa ginawa ng Samaritano. Siya po ay rabbi o teacher. Ibig sabihin, medyo mataas yung estado ni Jesus noon. At hindi siya, sa panahon nila, kapag rabbi teacher ka, hindi ka ganon nakikisalamuha sa mga ordinaryong tao. Pero ano pong sabi sa salita ng Diyos? Di ba si Jesus, sabi, friend of the sinners, acquainted sa mga tax collector, sa mga manginginom, sa mga may sakit na dapat hindi hinahawakan ng mga rabay kasi magiging unclean sila, mga unwanted people ng society, mga babae. Noon po napakababa po ng tingin sa mga babae. Kaya yung mga teacher dapat hindi nakikipag-associate sa mga babae. Pero wala siyang pakialam doon. Nagturo siya, sino man yung audience niya, pinagaling niya kahit leprosy, nakakahawa yung sakit. At ang pinaka-ultimate boundary po na kinross ng Lord, from heaven to earth. Sabi po, pag binasa natin yung Philippians 6-8, iniwan niya yung langit, isinilang siya bilang sanggol na tao dito. Para saan? Sa misyon na binigay ng Diyos sa kanya, maligtas tayong mga makasalanan. So loving beyond means crossing the boundaries. Yung mga wall na pilit nating kinakabit at binubuo para mahinder yung love ng Lord na mag-flow sa atin. It could be yung mga preferences natin. Ay, pwede po bang wag na po ako mag-outreach dyan kasi hindi po edukado yung mga yan. Ay, hindi ko po yan ka-level ng estado sa buhay. O kaya, ayoko po kasi mga nanghinginom po yan eh. Ayokong maging associated dyan kasi sayang po yung reputasyon ko. Baka sabihin nanginginom na din ako. O kaya manginginom pala. O kaya makasabihin po bad influence din ako. O yung perspective natin na patay na kasi. Ayoko na lang lapitan. Wala nang pag-asa yan. So ayokong i-cross yung boundary na yan. Nililimit ko na yung sarili ko sa ganito. Ganyan na talaga yung tao na yan. Ayokong maging sabihin na, Kristiyano, pero ang kasama, tambay sa kanto. O kaya maaari po yung wall o boundary na binibuild natin na nakakahinder sa atin to love beyond ay yung convenience and comfort. Maputik! Wag po tayo mag-reach out dyan. Sister May, wag po yung outreach natin dyan mabaho. Mainit, masikip. Magpapawisan po ako. Pero hindi po ganon yung loving beyond at loving our neighbor. It cross boundaries kahit may discomfort, may inconvenience, kahit bumaba tayo sa level para abutin yung lahat, pinakabata, pinakamatanda, may pinag-aralan o wala, may kakayanan sa buhay o wala. Ano mang estado ng buhay. Kaya po, if we love beyond, hindi po natin tinitignan, Sister, anong status mo? Mayaman ka ba o hindi? Wait lang, bago ka pumasok ng church, anong trabaho mo muna? Wala po tayong screening na ganun sa labas. Kaya, wait lang, check namin, baka kasi ang pangit ng records mo noon, ay, nagbubulakbol ka ng estudyante ka, bawal ka dito kasi yung youth namin dapat mga matatalino lang, magaganda lang, gwapo lang. O kaya, iba ang tingin mo sa pamumuhay, sige, bawal ka dito sa church namin. O kaya dahil sa personal hurts natin, inaway ako niyan dati, wag natin yan papasukin dito sa church. Sinaktan ako niyan dati, wag tayo mag-outreach dyan, yaan na natin mapahamak yan sa impyerno. Loving beyond, hindi po tayo tumitingin sa mga ganon. We see them with compassion and we cross those boundaries na naglilimit sa atin. Kaya tanungin po natin yung sarili natin sa umaga na to,
Ano ba yung nilalagay kong limitation para yung love ng Lord ay hindi mag-flow sa akin at malimit yung pagmamahal ko dun sa dapat mga taong minamahal ko kasi mahal sila ng Diyos. Is it personal reference, preference, reputasyon, mga labels na nilalagay ng society dun sa mga tao, convenience and discomfort. Tanungin po natin yung sarili natin sa umaga na to. Kasi loving beyond means seeing beyond dun sa mga boundaries na yan. Katulad ng ginawa nung Samaritano at katulad ng ginawa ni Jesus sa atin. Tandaan po natin, napakalaking boundary simulan langit papunta dito sa lupa, but He crossed it for us. Pangatlo po, loving beyond means laying down one's life. Binababa mo yung sarili mo, yung buhay mo para sa ibang tao. Sabi po dun sa verses 34 to 35, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Sister Ann, paano naman napakita dyan ng Samaritano na nilay down niya yung life niya dun sa taong sugatan? Una, comfort and convenience. Dinelay niya yung journey niya para tumulong. Nag-apply siya ng first aid. Di nga natin alam kung marunong talaga siya mag-first aid. Pero ginawa niya yung lahat ng makakaya niya para matugunan muna yung unang panlunas dun sa tao. Pangatlo, isinakay niya sa asno niya. Kung isinakay niya yung tao na sugatan dun sa asno, saan siya sasakay? Ibig sabihin, maglalakad siya. Nawala yung comfort niya na imbes na nagta-travel siya, na hindi siya mapapagod maglakad, napagod siya. At naghanap pa siya, saan niya matutuloy yung tao na yon? Saan niya pwedeng madala para magpagaling? Ano pa? Paano niya nilay down yung life niya? Resources. Yung alak, yung langis, hindi siya simple commodity. Yung alak at langis, mga mahalagang bagay yun nung panahon nila. Pero ibinigay niya. Yung asno, resources niya yun. Transportation niya yun, binigay niya. Ano pa? Pera. Yung bayad dun sa inn o dun sa pinagdalhan niya para tuluyan, nagbigay siya ng 2 denaryo, 2 salapi. Ano pa? Oras. Yun nga, dinili niya yung oras niya. At sabi niya, babalik pa siya. Magti-take time pa siya to check kamusta ka na pagkatapos kang magstay at mag-rest dyan. Ito po yung higit sa lahat na minsan di natin naunawaan. Yung danger sa buhay ng Samaritano. Sabi ko po, Samaritano siya at hindi niya po alam kung Hudyo ba yon o kung sino ba yung kinuha niya. Maaring pag nakita ng ibang tao, yung taong sugatan, pagbintangan siya. Hala, Samaritano yan. Iba po kasi yung isip nila tungkol sa mga Samaritano. Walang magandang bagay tungkol sa mga Samaritano. Baka siya yung nambugbog at saka nagnakaw, kunyari lang tinutulungan niya ngayon. O kaya naman, nung tutulungan niya pa lang yung lalaki na sugatan, bait lang pala yun, bitag lang pala ng mga bandido, ng mga tulisan. So kunyari tutulungan siya, tapos siya na yung kukuyugin, siya na yung nanakawan, siya na yung sasaktan. Ano pa po? Paano napunta sa danger yung life niya? Hindi ko po alam kung Hudyo yung may-ari nung inn, pero kahit Samaritano siya, pumunta siya dun sa lugar na tatanggapin yung tao na dala-dala niya. So kung Hudyo po at lugar ng mga Hudyo yung pinagdalahan niya doon, delikado din po yung buhay niya. Baka kung natulog siya doon, kinabukasan paggising niya, ang dami nang nakaabang doon sa labas. Gigirahin na siya. Kukunin na rin yung buhay niya kasi masama nga yung tingin sa kanya. So nakita po natin yung effort ng Samaritano na kahit di niya kilala,
he see that person with compassion. Pagkatapos nag-cross siya ng boundaries. At wala na siyang pakialam kung anong mangyari sa buhay niya, basta matulungan niya yun. Ibig sabihin po, loving beyond is loving beyond words and intention. Pwede naman po tayo may compassion. Pwede naman, gusto natin, intention natin mag-cross ng boundary. Pero anong kulang po? Yung mismong aktual na action. Nasa isip at nararamdaman mo lang, naawa ako, grabe, kay sister, ang hirap ng buhay. Pero hindi mo man lang nadalaw, hindi mo man lang na-chat, sis, kamusta ka na? Bro, kamusta ka na? O kaya you have the means. Ay, hindi, tinatabi ko to para sa aking future. You have the resources. You have the time. Pero wala kang aksyon. Nasa puso, nasa isip mo lang. To have compassion, to have good intention. Pero loving beyond. Sabi nga nila sa mga motto, ano yon? Love is an action word. O kaya, love is not a noun, it is a verb. Kasi daw, ang love ay action word. Yan yung mga motto. Nung panahon namin, di nyo na alam yan, mga kabataan. Wala kayong slam book dati. Define love. Mga ganun kami. Diba? Sa relationship, totoo naman. Pag love mo, gagastusan mo, bibigyan mo ng regalo, lilibre mo sa kainan, bibigyan mo ng oras, aasikasuhin mo, lalo na pag dililigawan pa lang, di ba, todo effort ka. Hindi mo lang sasabihin na mahal kita, bibigyan mo ng nag-show ng pagmamahal mo. At ganun din po tayo sa salita ng Panginoon. Sabi, love your God and love your neighbor. At ang loving God and loving neighbor, lagi pong with action. Hindi lang po good intention, hindi lang din po verbal or words. Dapat nakikita po sa atin. Sabi po sa 1:15-13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So loving beyond, it may cost us yung rest natin. Minsan kailangan mo na magpahinga pero kinakatok ng Lord yung puso mo para mag-minister pa sa kapatiran mo o dun sa kapamilya mo para lang makita nila yung pagmamahal ng Diyos na nagpo-flow sa'yo. Loving beyond may cost us finances, resources, time. Ano pa? Pride natin. Hurt ako ayoko mag-minister. Ayoko magpagamit sa Diyos para sa tao na yan kasi may sama pa ako ng loob. But it may cost us that. Kasi we need to lay down our life. Yung emotional and social energy, ito yung lagi, introvert po ako. Hindi ko po kaya makipag-usap sa mga tao. But we will go beyond that kasi we love yung mga tao na binibigay ng Lord sa atin. At lalo nang iwasan nating maging angry bird. Para mapakita natin yung love natin. Hindi, biruan kasi yun Sasabihin, extrovert ako, introvert ako angry bird. Meme po yun para sa mga hindi po nakakaalam. Sa social media po yun. So ito po, reaching out people. Loving our neighbor. Tandaan po natin at kasama po to sa discipleship, yung mission natin to go and make disciple. May 3 B's po tayo that will cause us to lay down our life. Una po, buhay natin. We share our life, our experiences, yung mga teachings, lessons na natutunan natin. Pangalawa, bahay. Minsan i-invite mo sa bahay mo para wag na kayo lumayo, para ma-secure mo yung safety. Doon na lang kayo mag-fellowship. Pangatlo, bulsa. Hindi po yan maiiwasan. Kaya po, if we will love beyond and lay down our life, tandaan po natin yung 3 B's. Buhay, bahay, bulsa. Ganyan po kapag tinawag ng Panginoon. So tandaan po natin, ano po yung loving beyond means? Seeing with compassion, crossing boundaries,
and laying down one's life. Hindi po sa words, hindi lang sa intention, may action po. Sa pagtatapos po natin, sabi dun sa verse 36 to 37, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sabi po sa verse 37, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. Hindi mo na kailangang itanong, Lord, sino ang neighbor ko? Nagsimula po yung parable kasi nagtanong paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Akala nung expert of the law, kapag nagawa niya yung lahat ng law, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pero binago po ng Panginoong Jesus yung perspective niya. Hindi lang sa nalalaman mong law, kung hindi paano mo yun ina-apply sa buhay mo. Paano mo minamahal ang Diyos at paano mo minamahal yung kapwa mo. At tinuwid siya ng Panginoon na yung love sa kapwa mo, it's loving beyond. Hindi lang yung superficial love na makikita sa mundo. It's love beyond sa law o sa mga kautusan. Kaya tandaan po natin, if we want to love God, if we want to love our neighbor, let's see with compassion. Let's cross those boundaries. At higit sa lahat, baba po natin yung sarili natin to reach out. Our ultimate expression o pagpapakita po ng pagmamahal natin sa Diyos ay hindi po sa mga salita, kundi yung pagre-reflect natin nung pagmamahal niya na natanggap natin sa buhay natin. By loving His people the same way na minahal niya tayo. Paano po ba tayo minahal ng Lord? Minahal niya tayo beyond measure. Minahal niya tayo beyond condition. Minahal niya tayo sacrificially. Sabi po yan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sino po dito ang lahat na nakaranas ng ganyang pagmamahal ng Panginoon? Amen. And our expression dun sa love na na-receive natin ay dapat lumabas po sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi lang sa mga taong nasa church, kung hindi yung mga taong nasa labas pa po. Kaya ang sabi ni Jesus dun sa nagtanong sa kanya, sa verse 37, Jesus told him, go and do likewise. Hindi po go and preach likewise. Hindi po go and teach likewise. Hindi po go and say likewise. Go and do likewise. We can only see God's love sa buhay po natin kung merong nababago sa puso natin, sa pamumuhay natin, at paano natin mahalin yung mga tao na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, muli, let's love beyond. Beyond these four corners of the church. Beyond our home. Beyond our community. Beyond ourselves. Mahalin po natin lahat. Kasama po yun sa mission and goal natin this year. To love people at nawa makasama namin kayo to express that love beyond para sa lahat ng gusto nating makatagpo ang Panginoon at maligtas. Sabi ko po kanina, yung greatest love is yung love ng Lord at yung model natin. Lahat po ba tayo natanggap na yung pagmamahal na yun ng Diyos? Taas nga po yung kamay ng lahat ng nakatanggap nun. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, will you go and do likewise? Pupunta po ba kayo and you will do likewise? Amen po ba? Parang hindi naman po. Will you go and do likewise? Will you go beyond? Tayo po tayong lahat. Sabi po dyan sa una, loving beyond means loving is seeing them with compassion. Ngayon kapatid,
Meron pa ba sa puso mo na naglilimit para hindi mo makita yung compassion na yon? Lapit po natin sa Panginoon. Meron ka pa bang boundaries na medyo nalilimitahan para magamit ka ng Diyos to show that love? Is it past hurt? Is it preferences, reputasyon mo, pride mo, tingin mo sa sarili mo? At kapatid, meron ka bang good intention but you lack yung parang aksyon at application sa buhay mo? Yung love po ng Panginoon, yun yung fuel natin to do those things. Kaya ilapit po natin sa Diyos gamit yung motivation ng great love niya sa atin. I-lay down din po natin yung buhay natin to serve His kingdom, to seek God, to love people beyond. Hallelujah, Lord. Dito po kami sa harapan mo ngayon, Panginoon. Lord God, salamat po sa pagmamahal mo na beyond measure. Sa pagmamahal mo, O Diyos, na beyond condition. Sa pagmamahal mo na hindi mo tinignan kung ano yung estado namin, kung sino ba kami, ano ba kami sa society. Pero minahal mo kami. Sabi sa salita mo, while we were yet sinners, Christ died for us. And there's no greater love than that, Panginoon, na nilay down mo yung buhay mo para sa amin. Kaya Lord, lumalapit po kami sa umaga na to. Kung meron po sa puso namin, sa buhay namin, Lord God, na humahad lang for us to love beyond, yung mga neighbor na ibinigay mo sa amin, yung mga tao na nilalagay mo sa buhay namin, binababa po namin ito, Panginoon, sa harapan mo. Mga kapatid, ini-invite ko po kayo sa presensya ng Lord. Magkaroon po kayo ng sandaling oras na manalangin at hilingin sa Panginoon na enable kayo o palayain kayo dun sa anumang hindrances, anumang limitations, anumang boundaries na meron sa buhay nyo, whether gawa man ng sarili nyo, gawa ng sitwasyon, gawa ng kaaway sa buhay nyo. Unless isurrender po natin yan sa Panginoon, hindi tayo magagamit lubos ng Diyos dahil hinihinder po natin yung gawa niya sa buhay natin at gawa niya doon sa mga tao sa paligid natin. Lapit po kayo sa Diyos. Manalangin po kayo ng isahan. At hilingin po ninyo yung pag-empower ng Lord para magamit niya kayo to love yung mga people na akala po natin unlovable. Yung mga people na akala natin hindi naman na natin kailangang ilapit sa Diyos yan kasi nasaktan tayo niyan. Kasi masama yan. Kasi wala na yung pag-asa. Bigyan ko po kayo ng mga ilang sandali. Wala pong natatago sa Diyos, kaya wag na po nating itago yan. Hallelujah, Lord. Kung maaari po, mag-isip din kayo ng isang tao ngayon na nilalagay ng Lord sa puso niyo. Wounded pa lang. Tao talaga hindi to see that person with compassion. Tulungan kayo ng Lord na i-cross nyo yung boundary para i-reach out yung tao na yun. At tulungan kayo ng Lord na ibaba ang sarili nyo para matutunang mahalin yung tao na yun. At magamit kayo ng Diyos para maligtas siya, makilala niya ang Panginoon.
Panginoon, salamat. Kasi ikaw yung unang nagpakita sa amin how to love beyond. You love us kahit unworthy pa kami. You sought us nung lost kami. And you gave your life for us, Panginoon. Tinubos mo kami, Panginoon, gamit yung buhay mo. And there's no greater love than this, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, to imitate you, to follow your example, Panginoon. For us to take up our cross, to lay down our life, O God, para magamit mo na ipadama din dun sa ibang tao yung pagmamahal mo. I-lead yung mga tao sa iyo, makilala ka, maranasan din yung pag-ibig na nagmumula sa iyo. Yung pag-ibig beyond measure, beyond condition, yung pag-ibig na sacrificial. Hallelujah, Lord. Help us, O God, na huwag kaming mabox dito sa four corners ng church namin. Help us to go out, to preach your word, to share our life, to share our resources, to share everything that we have, Panginoon. Huwag mong hayaan, O Diyos, na magkaroon lang kami ng mabuting intensyon, na makaramdam lang kami ng awa. Pero magamit namin yon, Panginoon, sa buhay namin, ma-apply namin yung mga salita mo na narinig namin. Huwag lang to pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila, Panginoon, pero mangusap to at mamunga sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord. There's no greater love, O Lord, than the love that you gave us. Hallelujah, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na maalala namin kung paano mo kami niligtas. Hayaan mo, O Lord, maalala namin na minsan kami rin yung wounded man. Nakilala ka namin, natagpuan ka namin. You crossed the boundary, O God, to meet us where we are. Sugatan, hurt, walang direksyon ang buhay, empty. Pero niligtas mo kami. Binigyan ng bagong buhay. Pinaranas yung pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo. Binigyan ng bagong direksyon. Binigyan ng purpose. Hayaan mo, Lord, na mag-fuel sa amin yung pag-alala namin sa pag-ibig mo, sa pagliligtas mo. Para magawa rin namin yun dito sa mundo. Huwag kaming mabuhay, O Lord, na maligtas lang yung sarili namin. Pero magkaroon kami ng pagmamahal, ng compassion to reach out, O Lord, yung family namin, yung mga kamag-anak namin, yung schoolmate namin, mga kaibigan namin, workmate namin, even yung mga tao na nakasakit sa amin, yung mga taong ayaw naming makita, yung mga taong akala namin hindi ka mahal-mahal, yung akala namin wala nang pag-asa sa buhay, Lord. Hayaan mo kung paano mo kami binigyan ng pag-asa, yun din yung dalihin namin, Lord, saan man kami pupunta, para bawat tao na ma-meet namin along the way, Panginoon, sa aming paglalakbay pananampalataya, magkaroon din ng pag-asa na katulad ng naranasan namin sa iyo.
mapadama din namin yung pag-ibig na katulad ng naranasan namin sa iyo, Panginoon. Break our hearts, O God. Break our hearts, Lord. Dun sa mga tao na gusto mo ding abutin. Lagay mo sa puso namin, Panginoon, kung gaano mo kami tinanggap with open arms. Stretch out din namin yung arm katulad ng pag-stretch out mo sa cross, O Diyos. Para i-reach out yung mga tao sa paligid namin, Panginoon. Huwag mo pong hayaang maging church lang kami na nag-i-stay lang dito sa loob. Hayaan mo, Panginoon, na maging mga tinawag mo kami that goes beyond, Panginoon. Hayaan mo maging soul winners kami para sa iyo, O Diyos. Yung soul winners na dala-dala yung pag-ibig mo that goes beyond, O Lord. Huwag mong hayaang matali kami, O Diyos, sa mga ministry dito sa loob ng bahay-sambahan. Huwag mong hayaan, O Diyos, na dahil matagal na kami, naglilingkod kami sa iyo, mawala yung compassion sa puso namin. Mawala yung mercy, Panginoon. Hayaan mo na habang kumikilos yung mga kamay namin, matransform yung puso namin kung paano, Panginoon, yung puso mo ay nagbe-break at nahahabag dun sa mga tao. Nawala pa sa iyo yung mga tao, naligaw pa ang landas, yung mga tao na sira pa ang buhay, yung mga tao na broken pa, yung mga tao na hindi tinitignan ng society, Panginoon. Lord, baguhin mo po yung puso namin. Hayaan mo po na matutunan naming magpakababa, Panginoon. Hindi sa aming kakayanan, kung hindi dahil, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pagkilos mo, sa kalakasan na nagmumula sa iyo. At hayaan mo, O Lord, maalala namin that we are doing this dahil ikaw yung unang nagpakita ng greatest love sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo po sa pag-awit namin nito, maalala namin how you love us. Parang kami, hindi kami kamahal-mahal. How you seek us. Nung naliligaw kami ng landas, hindi ka rin sumuko. How you clothe us with righteousness and mercy. Kung paano, Panginoon, ang pinaranas mo sa amin ay steadfast love mo. Hallelujah, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. You love me when I was so unlovely. You sought me when I was lost. You showed me how much you really love me when you bought me at the highest Minsan pa, cost. kapatid, ganito ka minahal ng You Panginoon. love me Kahit di ka kamahal-mahal, minahal ka na niya. when I was Kahit so nung naliligaw ka, hinanap ka niya. You sought me when I
showed me how much you really love me, and you brought me at the highest Oh, there's no greater love than this, Panginoon. Salamat po. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. Thank you, Lord, sa sacrifice mo, sa life mo na binigay mo po para sa ating lahat, Panginoon. Namnamin po natin yung lyrics ng kanta. Kapatid, ganyan po tayo minahal ng Panginoon. When I was so unworthy, you graced me with your own love. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. Lord, salamat po sa pag-ibig mo na walang hihigit pa, Diyos. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his Kapatid, kung nagdadalawang isip ka pa sa pagmamahal ng Diyos, ayan yung patotoo ng pagmamahal sa iyo, sa akin, sa ating lahat. He laid down His life for us. He crossed heaven to come down to earth. Kinaya niya yung shame, yung pain, yung hurt, lahat ng panlalain. Kaya't sino pa tayo para pagdudahan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? At ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos kung pinagkaloob niya na
yung precious life niya, yung precious blood niya. Dahil mahal niya tayo. At ano pa ang maglilimit sa atin para ipakita yung pag-ibig na yan sa mundo? So let's declare and let's live up to it that there's no greater love than this, than God's love for us, that He laid down His life for us. That's the gospel. At yan yung dadalhin natin sa mundo. Wala nang ihihigit na pag-ibig. Hallelujah, Lord. Salamat ka, Diyos, sa pag-ibig mo. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid the precious price for me. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Meron kaming example na gagayahin para mahalin din namin ang mundo. Kaya Panginoon, hahayo kami sa isang linggo, daladala ang pag-ibig na to at ipapakilala ka sa mundo na ikaw ang Diyos na nagmamahal. Sino man sila, anumang tingin ng mundo sa kanila, kaligtas-ligtas sila, kamahal-mahal sila, katulad namin na minahal at iniligtas mo. Salamat po, O Diyos, kasi hindi rin kami nag-iisa para isa pamuhay ito. Kasama namin ang bawat isa to help each other love beyond. At salamat, Panginoon, dahil kaya pa rin kami palakasin ng salita mo. Anumang sitwasyon ng buhay namin. Andyan ang pag-ibig mo na magpo-fuel sa amin to go, to continue, to share your love, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na nagpalakas sa amin. Nagbukas ng aming kaisipan na sino man ang dalhin mo sa buhay namin, kami yung dapat maging neighbor, katulad mo na ginawa sa buhay namin, Panginoon. To love, see them with compassion, for us to cross the boundaries, and to lay down our life katulad ng ginawa mo sa buhay namin. At salamat, Lord, dahil sa salita mong ito, Panginoon, na-remind kami sa pag-ibig na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, kasi nag-aalis to ng pagdududa namin na mahal mo ba talaga kami, O Diyos? Dahil sa mga sitwasyon sa buhay, dahil sa mga pinagdadaanan. Salamat, Lord, dahil yung pag-ibig mo ay hindi nagbabago. At salamat, Panginoon, dahil ang mga salita at pangako mo ay totoo, tapat at mapanghahawakan namin sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami sa pagsama ng banal mong Espiritu ng presensya mo
nagbigay ng kaunawaan sa bawat isa. Hayaan mo, Lord, na mamunga nga yung salita mo sa buhay namin. Magawa namin yung sinabi mo din dun sa salita mo. Let us go and do likewise, Panginoon. Sa paglabas namin sa bahay-sambahan mo, pagtapak namin sa lugar namin, sa bahay namin, sa school namin, sa work namin, sa community namin, Panginoon, dala-dala namin yung pag-ibig mo. Hayaan mo magliwanag ito at lahat ng makausap namin, makasalamuhan namin, mapaabot namin tong pag-ibig na to sa kanila. Malid namin sila sa iyo, Panginoon. Makakilala sila, maligtas sila, makasama namin sila na maumawit, magpuri sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po yung bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, ng mga kasamahan namin na naririto ngayon. Abutin mo rin po sila, O Diyos. Paranas mo yung pag-ibig mo sa kanila. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin na maging lingkod mo para maipakita at yung pagmamahal mo at mapakilala ka sa kanila. Gusto rin naming makasama, Lord God, yung mga kapamilya namin, yung mga kamag-anak namin, mga kaklase namin, kaibigan namin na nagpupuri, umaawit, sumasayaw, naglilingkod sa iyo. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po kami, O Panginoon. Bigyan mo kami ng boldness, ng courage, ng kakayanan na magawa ito, Panginoon ko. Salamat, Lord, sa buhay ng mga kapatiran ko na nakasama namin. Salamat dahil alam ko nakikilos ka sa buhay nila. Tayaan mong mamumunga ang salita mo, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Salamat din po sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nagdaos at magdadaos ng kanilang mga kaarawan. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy mo po na pagkilos at pagpupuno ng pag-ibig sa kanila. Langin po namin kay Aiden, kay Sister Crystalline, pati sa mga nag-wedding anniversary na si Brother Alan at Sister Len, O Diyos. Paranas mo pong patuloy yung favor and blessing mo sa kanila. Dalangin namin na nasa yugtuman sila ng buhay nila, simula kay Aiden na pinakabata, Panginoon. Yung purpose at calling na ibinigay mo ay mag-materialize, O Diyos. Gamitin mo po ang mag-asawang Brother Angelo at Sister Shamer, Lord God, para magabayan si Aiden sa kanyang paglaki. Mailid, Panginoon, ang batang ito sa salita mo, sa mga kautusan mo, O Diyos. At sa kung paano ba maibibigay ang buhay niya pagtanda niya sa iyo. Bigyan mo po ng patuloy na kalakasan din si Sister Crystalline sa kanyang paglalim sa iyo, O Diyos. Patuloy kanyang makilala at makita niya pa saan mo pa siya tinawag, Panginoon, para magamit yung buhay mo sa kanya. Tulungan mo rin siya, Lord God, na ma-reach out pa yung mga anak niya, yung asawa niya, ganoon ni Lord God, yung mga kapatid niya, mga kamag-anak niya, Panginoon. Ganon din, Lord, sa mag-asawang Brother Alan at Sister Len, patuloy na punuin mo sila ng pagmamahal sa isa't isa. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung maging anchor at foundation ng relasyon nila sa kanilang magkasamang paglilingkod sa iyo. Patuloy mo silang bigyan ng posture, O God, na heart na patuloy na surrendered sa naisin mo, Panginoon. Surrendered sa purpose na pinagkatiwala mo sa kanila, O Diyos. Bigyan mo sila ng wisdom, Lord God, as they go on, as they journey, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Buksan mo ang kanilang mga kaisipan, O Diyos, sa mga bagay na nais mong i-reveal po sa kanila. Dalangin ko po sa mga kapatiran ko na to, kay Aiden, kay Sister Crystalline, kay Brother Alan, kay Sister Len, ang pagpapala mo, ang biyaya mo, ang nag-uumapaw ng favor mo, O Diyos, ay igawad mo po sa kanila. Salamat sa kanilang buhay, patuloy silang magamit sa iyong kaharian at patuloy, Panginoon, na mag-alab ang pag-ibig sa kanilang mga puso. Salamat din, O Diyos, sa mga kapatiran kong nakasama namin ngayon, mapadito man sa bahay-sambahan o online, Lord God. Igawad mo po, O Diyos, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Igawad mo, Panginoon, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, ang proteksyon mo sa buong isang linggo.
Sa bawat may sakit, hayaan mo maranasan po namin ang kagalingan, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At sa paglabas namin sa bahay-sambahan na to, patuloy kaming ingatan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Patuloy namin itong maging gabay sa bawat desisyon namin, sa bawat gagawin namin. At hayaan mo ang conviction nito, Panginoon, ang magturo sa amin kung ano ba ang mga impluwensyang dapat naming iwasan, O Diyos. Simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, hayaan mo po ang pag-ibig mo, ang patuloy na mag-alab sa puso namin, Panginoon, at magamit po kami paglabas sa bahay-sambahan na to at sa buong isang linggo bilang mga Kristiyanong tagasunod mo, Panginoon ko. Salamat po muli sa iyo, Lord God. Salamat sa mabiyaya mong salita. Salamat sa iyong pagsama at pagpapala. At Panginoon, sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, lahat ng pagluwalhati, at lahat ng pagsamba. Itinataas namin sa iyo. Salamat po sa katagumpayan ng gawain namin na to, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Praise God. Minsan pa po, awitan natin ang